Ano-ano ang mga paraan para maging maayos ang iyong mood, M-O-O-D, mood sa araw-araw? O yung bang pakiramdam mo o yung emosyon mo sa araw-araw? Hi, my name is Marian Moreno. I'm a professional theater actor, a coach and a manager sa isang corporate industry. And I'm 40 years old. I just turned 40 years old, single, never been married and no kids, at panganay sa 17 anak ng mga magulang ko. Now, sa mga training at pagsasanay na ginagawa namin sa teatro, kalakip nun ay ang pag-aayos sa aming mga tools. Mayroong tinatawag na tools, T-O-O-L-S, ang mga theater actors. Ano-ano yon? Yon ay yung body or katawan, mind or isip, and then third ay voice or boses. So those are the tools. Mind, body, and voice. Ngayon, na-realize ko na itong mga bagay na to ay hindi lamang nakakatulong sa mga aktor sa Pinilakan Tabing, nakakatulong din ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ko bilang isang tao. So sa body, paano mo mai-improve yung body mo? So alam na natin yung kumain ka ng masustansya, matulog ka ng maayos, mag-exercise ka, alam na natin yon. Pero yung very quick na kailangan mong gawin ay ayusin ang posture mo. So halimbawa, nakatayo ka, ayusin mo yung posture mo. Nakaupo ka, ayusin mo yung pag-upo mo, huwag kang nakaslouch. Kasi pag slouch mo, yung parang kuba ka, hukot ka, hindi maayos yung sitwasyon mo sa pagtayo at pag-upo, naaapektuhan nun yung paraan ng paghinga mo. The breathing rhythm, naaapektuhan niya yon. So yon ang instant way para maayos mo ang iyong body or katawan. Ayusin ang posture. Second, ayusin kung paano ka mag-isip. So, lagi niyong naririnig yung statement na, ayusin mo yung mindset mo, which is true. Malaki ang kinalaman ng mindset sa kung paano yung kondisyon ng katawan mo, hindi lang yung kondisyon ng pag-iisip mo. Okay? So, kalakip niyan, yung pag sinabi nating mindset is, hindi lang yung tumatakbo sa utak natin. No? Kailangan maliwanag at kalmadong-kalmado yung utak mo, kondisyon na kondisyon siya para makapag-isip ka ng maayos. Paano siya magiging kondisyon? Be in the moment. Be present. So, wag mo munang isipin yung mga bagay, mga problema na walang solusyon sa ngayon. Sa kung nasaan ka, be present. Kung nasa trabaho ka ngayon, gawin mo ng maayos yung trabaho mo. Kung nasa isang rehearsal ka or training, focus ka muna doon. Kung nasa pag-a-apply ka ng trabaho, focus ka muna doon. Be in the moment and be present. Kailangan focus. So that's the mind. Voice. Kalakip ng voice, two-way kasi ito, no? Yung outgoing and incoming. So you speak clearly, you enunciate, speak slowly. Make sure mo na maiintindihan ka nung kausap mo para ikaw maintindihan ka rin ng kausap mo. At malaking chunk ng communication ay ang pakikinig. So, hindi lang siya puro pagsasalita. Kailangan marunong ka ring makinig. At meron tayong tinatawag na active listening. So again, yun yung tatlong paraan para maging maayos yung iyong mood. M-O-O-D, yung iyong emosyon at kondisyon ng iyong katawan. Improve mo yung iyong katawan, mind, isip, at yung voice at boses. So I hope meron kang natutunan sa video na to. I'll see you on the next one. See ya!